So, ngayon, i-discuss natin yung thought process ko sa paggawa nitong zine. Let's start from the title. Yung title ko is nakita ko lang sa isang book. And ayun, I thought na dahil nga sa nagagawal na ako sa oras doon sa paggawa nito, kung ano-ano yung naiisip ko na title para doon sa zine. Tapos ayun, pumasok yun sa isip ko, tapos sinearch ko yung meaning. Then pwede pala. Sabi ko, pwede pala. Applicable siya dun sa sa tema. Kaya ko siyang i-connect. Then doon nag-start yung process ko dun sa paggawa ng zine. Yung sa paggawa ng zine, yung sinusulat ko, kinokonek ko siya dun sa title, which is the constant state of flux. So hindi siya permanent, or hindi siya nag-stay sa isang place. Siya, pabago-bago siya. So let's just say na fluid yung So yun, naisip ko connected siya sa design. Kasi hindi naman talaga permanent yung design. Pabago-bago siya per market, per community na kung saan ginagawa yun. Tapos nung gumagawa na ako ng zine, habang sinusulat ko na siya, pinipilit ko na i-justify na yung design is in a constant state of flux, which is hindi nga siya rock solid, or hindi siya permanent. Fluid siya, nagbabago-bago sa depende sa panahon, ganun. Tapos dun naman sa mga lessons ko, pinili ko yung mga lesson or topics na I think parang naging malaki yung innovation sa design. Tapos ayun, example nun is yung the Bauhaus. Tapos hanggang dun sa sa games, which is how the emotional design affects games in any way, simula dati na first generation ng mga video games until now. Ayun, gusto kong i-justify dun sa zine yung mga details na yun, or yung mga kung bakit sila fluid and bakit sila in a constant state of flux. Tapos move on tayo sa dun sa paggawa ng zine. Madugo siya. Madugo yung pagle-layout ng zine. Madugo rin yung yung paghahanap ng theme. Kasi nag-base ako sa mood board. Gumawa muna ako ng mood board, then hindi ko talaga alam kung anong palette or anong inspiration yung gagamitin ko. Kasi nga halo-halo siya
halo-halo yung topics ko and hindi ako pwedeng mag-base sa isang hindi ako pwede mag-decide ng isang theme design kasi pwede siyang bumagay dun sa isa and the rest hindi na siya babagay dun. So nag-isip ako ng maliit na strategy dun kung paano ko siya i-incorporate doon sa topics. Which is, ang una kong naisip is, i-divide ko siya, yung design. I-divide ko yung theme ng design per lesson. Then, pangalawa naman is, i-disregard ko yung lahat. Then, mag-stick ako sa isang theme ng design. Turns out na, medyo nag-lean ako dun sa first. Kasi, dun sa cover, siya eh. Simple siya. Like, una kong naisip dun is gawa ni Banksy. Kasi spray, siya, graffiti siya. So, ayun yung parang naging approach ko dun sa cover design. Simple na, minimal lang yung, hindi siya minimal eh. Clean white talaga yung cover. Then, andun lang yung red na title. Then, may silhouette ng tao na nagpe-paint doon. Then, pagbukas mo, nandun yung illustration andun yung picture nung ceiling doon sa SM. Ginamit ko siya, buti nakita ko siya. Kasi wala na akong magamit na resources nun. Kasi yung sa illustrations, sobrang konti nung nagawa ko. And sobrang low quality niya. Hindi siya bagay pang zine. Ay, hindi siya bagay pang ganun dun sa first part nung zine. So ayun, nag-browse ako sa mga photos ko, then nakita ko yun. Crinap ko siya. Dapat siya two-sided siya, full page. Kaso magiging conflicting siya sa design. At saka hindi siya bagay. So yun, pinutol ko na lang dun sa half, tapos nilagyan ko ng angle warp na text na ayan, constant state of flux. Tapos dun sa cover ng Bauhaus, siya, picture siya nung pauwi na kami. Doon siya sa may gas station papuntang Kalabaw dun sa SM. Buti rin nakita ko yun kasi ang linis nung photo na yun, tapos may ine-emphasis siya na na isang pole na harang. Yun lang ata yung may black and yellow na kulay dun sa building na yun. Tapos the rest sobrang puti. Then ayun, nilagay ko doon sa title ng Bauhaus is Rise, Fall, and Ascension. Then move on tayo dun sa design ng ng topic ni Hayao. Yung cover na ginamit ko doon, nag full page ako. Ay hindi pala ako nag full page doon, sa iba pala yun. Half page siya na The Luminary. Ang naisip ko kasi dun sa word na luminary is parang nag-iilaw or nag-glow. So, gumamit ako ng neon na font dun sa title. Then the rest is duotone na
na effect dun sa picture sa background. Then, yun na yung ginawa kong cover. Tapos, dun naman sa sa topic ni Betty Boop and yung standards ng women. Doon ako nag full page. Doon ako nag full page sa design kasi ang naging approach ko doon medyo siya eh. No. Doon pala ako nag-half. Sorry, hindi ko ma-bring out yung example ko. Pero doon ako nag-half page. Sa sa Betty Boop. Tapos yung gamit ko na picture doon is, picture ng isang tao sa elevator na pataas siya. Ayun. Tapos ayun, nilagay ko doon yung title na na The Standards. The Unrealistic Standards. Yung kay Hayao pala, yun yung full page na The Luminary. Siya, same picture siya nung sa second cover ng book. Kasi ceiling din siya doon sa SM. And sunset yun. So may sun rays doon sa wall na parang nagka-create siya ng frames. Ayun. Move on tayo doon sa doon sa games. Doon talaga doon ako medyo napatigil and napatagal kasi wala na akong maisip na idea kung paano ko itatapusin or itatawid yun. So nag-browse ulit ako sa pictures ko noon and natandaan ko may picture pala ako na na Eagle's Eye View doon sa SM ulit. And kita doon yung tiles nung yung flooring ng building. Then yun yung ginamit ko na na picture para ilagay doon sa cover, which is 2 pages full page. Ginawa ko doon para ma-emphasize yung yung sa games and sa emotional building ng building blocks of emotion. Ang ginawa ko dun is nilagyan ko siya ng lines. Nilagyan ko ng lines yung gutter ng tiles. Then ginawa ko siyang Tetris patterns. So ayun, para na may stairs sa sa cover na yun. Then nilagay ko na dun yung title. Tapos ayun, that's the end of dun sa layout ng ng zine. Next part is yung pagpapaprint nun. Mahal siya. Hindi siya recommended na na hindi maramihan yung ipaprint mo. Kasi hindi mo siya ibebenta. Hindi siya recommended na pang personal lang. Kasi inabot ako ng let's say 700 plus sa pagpapaprint nun. Pero sulit siya kasi yung print niya, especially kapag gamit mo yung brother na na printer, hindi Epson, hindi Canon, hindi HP, brother na printer, siya, saturated siya, which is nag-complement talaga dun sa design ko kasi yung mga palette na ginamit ko dun is sobrang vibrant, like fuchsia, tapos royal blue, then neon green. Ayun, nag-complement siya dun sa nag-complement siya dun sa sa palette ko.
And ayun, maganda yung kinalabasan niya. And that concludes yung video ko about sa thought process and paggawa ng zine.